mag-dive dun sa mga pag-aaralan. So this is continuation ng topic na last time is about obedience. Sorry, ako. So, last time we learned what is obedience, di ba? So, gusto ko lang din sagutin yung tanong last week. So, how important is obedience para sa atin? So, kung sasabihin natin, kung pag-usapan how important, very important talaga siya. So, we look back sa panahon ni Adam and Eve. So, ano ba yung pinakaunang kasalanan? Ano yung kasalanan na sumira sa atin, sumira sa creation, sumira sa mundo nito? Ano yung kasalanan na pumasok dito? Diba, disobedience. So, kung i-display natin, tingnan nyo nangyari sa mundo. Nung pumasok, nag-kinurse tayo, nagkaroon tayo ng curse dahil sa disobedience. So, if we talk about obedience, so, napaka-importante ito kasi sa pag-disobey pa lang, tingnan na natin nangyari. So, ang lala na, simula pa lang noon, malala na, ngayon, palala na, palala. So, as we continue to study about obedience, so, ito since maano tayo, we are mature in Christ na. So, maganda na tayo back-to-back na sagutan na face-to-face. So, ayan, gusto ko lang din dinig yung mga opinions about this na din. So, ayan, magtatanungan na lang din tayo. Una kasi dito sa first point, sa susunod dito is complete obedience. So, if we open our book sa 1 Samuel 15, 10 to 11, so basahin ko. Then the word of the Lord came to Samuel, I am grieved that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out of my instructions. Samuel was troubled and he cried out to the Lord all that night. So yung context itong chapter na to, 1 Samuel 15, is may utos si Lord na kay Samuel, pero ang ginawa ni Samuel is may pagkukulang siya ng sinunod. So, ang question dito is, kung sumunod ka, pero hindi mo sinunod lahat, pero sumunod ka, ano yan? What is that? Pero, ano ba yan? Nakaka-report ba yun? So, example na lang. So, sumusunod tayo kay Lord, gagawin tayo, pero may mga bagay na tayo hindi masunod. So, ano yun? Is it sin ba yun? Parang mali ba sa akin yun? Mali ba yun? Mali ba sa harap ni Lord yun? I mean, sumusunod naman tayo, pero yung obedience natin is partially lang. Partial obedience. So, is considered as pag-obey ba? So, may partially obedience, incomplete obedience, pero may obedience. Parang ano ba yan? Anong masasabi nila sa mga partially obedience? Ayan, tayo yung magtawag. Ako. Partially. Kailangan pa rin po, yung magkakasala pa rin yun eh. Kasi yung gusto ng Panginoon eh, yung talagang total, hindi yung sa gusto mo lang sa gusto mo lang yung gusto mo masunod, eh, hindi po nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung totally, yung buong pagkuhan mo sa kanyang yung Tagalog ng obedience, pagsunod. Parang tayong mga nanay. Gugustuhin ba natin yung anak natin na, maghugas ka na, maghuhugas
Huhugasan po kayo ng baso, bukas na po yung yung plato. Hindi natin magugustuhan yung sumunod din yung Diyos, malamang, na hindi ko gusto rin ng Diyos na kalahati lang susundin natin at sa susunod, sa gusto na lang natin yung kasunod. So, dapat buong-buo tayo. Pag naghugas tayo ng plato, hugas lahat. Ng baso, lahat. Walang matitira doon, di ba? Ganun yun. Kasi, ganun din naiinis din yung asawa ko sa akin pag naghugas ako. Mami, bakit pag naghugas ka ng plato, lagi mong iniiwan yung mga kaldero, naiinis ka sa akin. So, ikaw na. Sabi, partially, ipasunod. Partially obedience o incomplete obedience. Incomplete. Napakahirap kung susunod tayo sa Panginoon tapos yung pagka-undang-undang tayo, napakahirap nun eh. Kinakailang pagka tayo nagpagano sa Panginoon. Yung dire-diretso yun. Yan, tatama na po dito. Dapat sa puso mo yung pagsunod sa Panginoon. Hindi yung napipilitan ka lang. Kung gusto mo lang, may mood ka. Kung wala naman, hindi ka pwede ayaw mo. May katwiran. Pagka yung ayaw, may katwiran eh. Ganyan yung mentalidad ng tao eh. Kaya siguro dapat hanggang maaari, kung tayo susunod sa Panginoon, yung totally talaga 100% tayo susunod sa Panginoon. Yun lang. Ikaw man eh. Ano ba naman? Kasi mas gusto ko yung sa anak ko magiging pastor. Alam mo, nagkakapagod mga ako. Oo, ikaw. Hindi ko pwede yung iwan. Naalala niyo yung preaching ni TJ na kinote niya si Pastor Bong sa akin. Sabi ni Pastor Bong sa akin, kung magiging maligamgam ka rin lang kay Lord, isagad mo na yung pagkakasala. Kasi kung magiging maligamgam ka, doon din ang punta mo eh. Yeah? Kung magiging masama ka, tituwala ka kay Lord, isagad mo na yung pagtiwala. Para pag nandun ka sa impyerno, sulit. Diba? Kasi wala kang no regrets. Kasi alam ko na dito ako pupunta sa impyerno, kaya gumawa na ako ng masama lahat. Para si Sarah. So, ganun din yun sa paniniwala natin. Kung magiging maligamgam din tayo kay Lord, isagad mo na yung hindi yung pagtitiwala. Ganun din yun. Kaya, kung magiging maligamgam ka, huwag na lang. Kung gusto mo naman, makapiling si Lord, gusto mo maging tuwid sa Kanya, sumunod ka ng buo, mga 100%. Hindi partial. Ano lang po, maraming salamat. Sa context ng first Samuel kasi, si Saul ay king na siya. So, he has the power. So, when God commanded King Saul na destroy Amalekites, not including everyone, lahat destroy. So, Saul has the power na may spare siya. So, siya si Agag, king of Amalekites. So, he has the power kasi kaya nagawa niya na hindi partially na hindi sumunod. So, paano tayo may mga circumstances na wala tayong power na hindi natin fully masunod. So, paano yan? Ano yung natin ang bagay? Kasi, may mga pagkakataon na may control tayo. May mga panahon pa may control tayo eh. So, how's that pa? Wala na tayong control na hindi na natin wala tayong power na masunod lahat yun. So, nakikita natin, si Samuel, siya ba yung king na yun? Si Samuel? Samuel. Ay, King Saul. Siya King Saul. Partial obedience. Actually, lahat tayo guilty talaga sa partial obedience.
partial obedience. Kasi kung hindi, you will all be perfect. So, maraming commands sa Diyos na dapat na maging holy tayo. But we all fall short of being holy. And ang maganda lang yan ay nakakita tayo ng tao. Natatawad tayo ng Diyos. So, partial obedience, we are all guilty. Kasi ang masarap. Amen. That's it. May ano po. So, ayun nga. So, tamang na yun. So, ang ganda. Kasi, wala naman talagang makakapag-obey mo na. Si Lord na nakakapag-obey na 100%. Kaya nga, siya yung perfect ano. Ayun. So, sabi din dito sa scripture, para kay Ethan, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Let me eat this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room for. So, kung sinasabi sa scripture na ito, food tithe, so, yun rin yung sabihin na kung pag-ari-arian natin yung offer natin yun. So, there are other ways yung ibuhos natin yung tithe ba. So, ang tithe, hindi naman pwede lagi sa pera. Yung sa sacrifice sa sarili, hindi naman pwede sa pera. Parang yung bigay mo oras ko pwede rin naman yun. So, sabihin natin sa work. Sa work mo, ano bang pwede mong maibigay para kay Lord? Para ibigay mo na yung buo mong best mo sa everything para kay Lord. Ano yan? Pwede na siyang masabing full time. So, sa church, kung ano yung nalilipod mo dito sa church, bigay mo yung best mo. Pwede mong sabihin sa type yung buong puso. Kung ano yung gusto mo sa puso mo. So, ayan. So, yung partial obedience is giving na tayo na. And wala naman makakagawa ng si Lord. So, si Lord naman nag-edit sa puso natin. Kung yung puso naman natin yung titingnan ni Lord, kung alam naman natin sa sarili natin na gusto na talaga natin, pero may mga pagkakataon hindi talaga kaya na ibigay yung 100%. Alam na yung Lord, alam ni Lord yung puso natin. So, wala. Hindi kasi tayo perfect for now. So, next is continual obedience. So, sabi mo sa Philippians 2:12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. So, continual obedience. So, ito ang lagi kong naalala dito yung sinasabi ni Pastor sa John 3:16. So, di ba ang John 3:16 for God so loved the world and he gave his own God as natin. Whosoever believes, yung yung lagi sa Pastor. Yung whosoever believe is continual yun. Parang, pag naniwala ka, hindi natin naiinit. Pag nilagay mo na sa Facebook mo ni John 3:16, nakalagay mo dun sa profile mo ni John 3:16, hindi yun nagsisimbolize na ikaw yung sumusunod na so, ayun, how? Paano? Kung tayo partially, paano tayo
Hello. Sabi namin ni Brother Jim, since we are imperfect, hindi natin kayang sumunod ng 100%, But since sabi ng Panginoon, dapat makikita sa inyo yung salt at saka light. So dapat nakikita yun. At sa pamamagitan nun, yung continuation ng obedience natin, nagpapatuloy yung obedience natin. Kahit na hindi tayo makakasunod ng, sabi mo nga, since tayo yung perfect, hindi tayo makakasunod ng 100%. Pero, sabi ng Panginoon, you should be light and salt of the world. Marami tayong kukulang. Ito naman walang, lagi tayong fall short, lagi tayong complete. Pero, sabi ng Panginoon, dapat, hindi ilaw pa yun. Hindi ka mo makasunod, then wala ka talaga makasunod. Yun nga. Ano magpapuntin yung paano, dapat nakikita sa si Kristo. Nakikita yung buhay natin bilang mga nangalaga. I guess that's how papatuloy yung obedience natin. Kahit na incomplete. Kasi, wala lang makasunod natin. Laging fall short, kasi nga, after an imperfect light and salt of the world. Ate Linda. Kasi atin nito na Daya mo na. Iyak ako, naka-YouTube pala sa mapapanood pala sa YouTube. Paano na ba tayo magiging buo sa paglilingkod? Diba? Yung how lang. Paano tayo buo na makapaglingkod kay Lord? Kasi sabi mo kanina, partial disobedience. Diba? And then continual disobedience. Continual, no matter what, diba? Kahit anong mga ginagawa natin or kung ano man ang problema natin, no matter what, mag-continue tayo para mag-lingkod kay Lord. Doon naman sa partial disobedience, tunay na wala talaga makakasunod kayo sa Lord ng buong buo. Wala naman talaga. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, di ba? Naging buo na tayo eh. Kulang na lang yung tayo ay talagang tayo mismo katawan natin ay sumunod. Wala na. Pinag-aaral ni Jesus ang ating buhay. At namating ang handog-handog na yan. Hindi na kailangan. Tayo si Jesus na mismo ang inihandog para maging buo tayo sa harapan ni Lord. Diba? Wala nang sasabihin partial disobedience. Yung partial disobedience, dito lang sa lupa. Pero sa harapan ni Lord, tayo ay complete na. Kinumpleto na ni Jesus yung mga pagkukulang natin. Wala na yan sa harapan ni Lord. Dahil kay Jesus Christ. Yan ang pinaka-main ng ating pagiging pagtanggap kay Jesus Christ. Wala nang partial. Continue na lang. Continue na tayo. Wala nang partial disobedience. Ay, inano na niya binuo na ni Jesus Christ din sa cross eh. Ang kailangan lang natin, yung ating guilt na alin natin, huwag natin hayaan tayo laging nagigilty. Mag-continue tayo, no matter what. Thank you, Lord. Basta ba to? Stop with that, stop it. Basta
Good morning po, Church. I agree po dun sa sinabi ni Brother Gino. Guilty tayo sa pagiging partial obedient. And as long as tao tayo, I believe that we still have sins dahil sa bilang Diyos sa mautos ng Diyos. And para sa akin, gano'n pa man, kahit na you're, human, kakasala, mahal tayo ng Lord. Dahil binigay niya kanyang gusto tungan na para sa atin, para sa iba, tayo sa ating mga kasalanan. And yung pinaka-ano natin is to accept Christ sa buhay, sa puso at sa buhay natin para tayo ay tanggapin niya sa kanyang halaga. At kung naniniwala kasi si Lord talaga, mahal niya tayo. And sa katunayan nga, diba, kanyang mga tao noon, binigyan niya ng sariling lupa, Israel. And gano'n pa man, binigyan niya ng karayaan, and so, nagbigay din siya ng, of course, rules, no? Ito sa yung Ten Commandments. And kailangan na sundin ng mga tao yan. And unfortunately, syempre, hindi nga nasunod yun. Hindi lahat sunod. And for that, binigyan niya ng kaparusahan ang mga Israelites noon. And binigyan niya ng kaparusahan sila, hindi dahil sa hindi nila mahal mga ito. Pagkos, kabaliktaran, mas lalo pa yung minamahal ng mga mga Israelites, so kaya binigyan niya sila ng kaparusahan. Ito kasi na kaparusahan ito ay baling magpapaalala sa mga tao na dapat talaga tayo sumunod sa Kanya para sa ating kabutihan, para tayo tagapin doon sa Kanyang halaga. Yan po. Sige, as we end this, so, napakahirap talaga sumunod. Ang hirap ng uwi sa bahay pangalan. Ang hirap na yun. Pag may gustong ipagawa, laging may mamaya na. Excited. So, ang napakahirap kung iisipin. Kung iisipin mo lang yung obedience, dali lang, susunod ka lang. Pero kung i-apply mo sa buhay mo, napakahirap. So, kaya wala talagang makapagsunod 100%. So, dito pa nga sa church, nakita na yung partial obedience dito. So, sabi, huwag mali, pero dali. Pero at least, pumunta. Yun yung partial obedience eh. So, on time, pero may mali, pero at least pumunta. Nag-obey ka pa rin. Wait ka lang. So, ayan. So, hello. Okay, so, kasi kung sinabi ni Lord, the partial obedience is the disobedience, at sabi niya, it's better to obey than to bring sacrifice, no? So dapat, hindi tayo maging, we should be alarmed of that, no? Kung hindi yung kalooban ng Diyos na yung partial obedience is not pleasing to Him, so hindi tayo mag-dwell doon na okay lang yun, no? Partial obedience. May sabi ka nila, hindi okay. So, in other words, hindi natin sabihin na okay lang siya. Kasi sabi niya, it's disobedience. No? So, ang disobedience, sabi niya, is like what? Rebellion. And another word, other term is witchcraft. No? Equivalent sila sa mga matinding makasalanan na yan. So, imagine, witchcraft. Pareha kayo sa kasalanan mo, sa witchcraft. Okay? Yan ay abomination talaga sa Diyos yan. No? Very, it's a grave sin. Now, okay, so, in other words, we should not dwell
tinatawag natin na partial obedience. No? Because, kaya ito sinasabi ni Paul, sabi niya, we should press on. Di ba? So in other words, pag sabi press on, you have to exert more, no? Or move forward, no? Grow more. Okay, so hindi ka mag-plan na, ganito na ako. No. You have to grow every day, no? So until you become fully mature, fully perfect, towards perfection eh. Yung sabi niya, no? Sabi niya, press on towards perfection. Yung ibig sabihin, i-goal natin na to be what? Perfect. Di ba? Sabi niyo Lord, kasi yun ang command sa atin. No? So we would not satisfy na, okay lang, si Lord, okay lang sa atin sa kanya. It's not okay. No? Kasi yung sinasabi talaga ni Lord is you grow. You press on towards full maturity. Hindi, of course, hindi pa natin na-reach yung full maturity, but press on, no? Towards full maturity, towards perfection. No? So, Ano mo, kasi parang pag-aakalin po natin talaga yung salita ng Panginoon. Ayun nga po, sinabi ka po ni John earlier, ang pinaka-number one mo ako na kasalanan ng mundo is because of disobedience. Ayun po talaga. Kaya dahil po doon sa disobedience, kaya nga po, madami po mga consequences na naranasan po natin. Kaya binigyan niya po ng buto na anak. Tapos ngayon po tayo, bilang mga mananampalataya, based po with my experience and doon po sa salita ng Panginoon is napakahirap gawin yung obedience. And yet, doon sa pag-obey natin sa Panginoon, ginagawa po natin heartily. Sabi nga po ng Panginoon, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. So napakahirap po doon. Pero sino po ang magpupulungan para magkaroon po tayo ng complete obedience? It is always the Lord. It is always the Holy Spirit that continue fulfilling na hindi mo natin nagagawa. Isang Panginoon po ang nagagawa. Pero para sa atin na ginagawa po natin kung ano ang the best, not to please the eyes of the people, not to please our pastor, our fellow believers, but let us always please the eyes of the Lord. Kaya doon po, lagi pong nasa isipan natin na kailangan sumunod po tayo kung ano-ano ang nasa atin. So, kaya nila. so ayun. To fully and continually, to fully and continually obey the Lord, so let us examine our heart first. So kung yung heart mo is hindi ganun, parang lukewarm, talagang prone to disobedience talaga. So tayo mga tao, wala tayong power dyan. Diba, kasama-sama na natin talaga sa buhay natin. Since nagkasala si Adam and Eve, kasama na talaga natin sa pagkakasala natin ng disobedience. So, let us examine our heart and humingi ng power. Sino ba magbibigay ng power natin? Si Lord. Si Lord ang magbibigay ng power para to press on. Sabi nga to press on
ibigay, Lord, ang lahat, Lord. Pero Lord, mahirap, Lord, Lord, perfect, Lord. Lord, tulungan niyo ako, Lord, na magbigay ng power, Lord. Guidance, Lord, na sumunod, huli, and continually, Lord, maging consistent kami in life, Lord, na mag-obey, Lord, not just partial, Lord, but huli, sa puso namin bigay ang lahat, Panginoon. Lord, as we proceed, Lord, sa pangbagong week na to, Lord, sa December, Lord, na bigay namin, Lord, ang lahat, not just for this week, Lord, matutunan namin sa pang-araw ng buhay, Lord, na sumunod, Lord, na hindi tuwing kung kailan lang namin gusto, Lord, ipaalala mo sa amin, Lord, na ito ang hari